May ebidensya ako ng pangigipit kay Sergeant Gutesa. Pero hindi ko kailangang ilabas ngayon yan. Okay. At meron akong pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, gusto ko bago mangyari yung paglabas ng ating mga kasundalo. Meron siyang ebidensya kung bakit biglang nawala si Gutesa. At ang nakakapagtaka pa dito mga kababayan, dahil itong mga sundalong itong 18 Marines ay meron ng umaaligid, sinusundan ng mga kalalakihan na may mga hawak na radyo, sabi ni Mike Defensor. Isa sa mga interview nila dun sa isang mainstream media is medyo kinabahan sila dahil may umaaligid na nga sa kanila. Kaya siguro nawala din si Gutesa dahil dito sa mga parang mga goons na umaaligid sa kanila. At sa bandang huli ng video na ito mga kababayan, may isiniwalat si Leandro Leviste kung bakit parang umatras siya sa kanyang pagsasalita. Yung mga Marines, no, mga sundalo, medyo maayos, mas organisado. Protektado yung pamilya, kailangan ayusin na walang mapahamak. At syempre, yung mga tao mismo. Nung Tuesday, kailan ba Tuesday ba nung isang araw, nagkaroon sila ng parang with the vloggers. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Oh, ito na. Ito yung kwento ng sundalo mga kababayan na parang nag-aalangan na sila sa kanilang seguridad dahil meron nang umaaligid sa kanila. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, "Sir, kailangan natin mag-pull out." Sabi ko, "Ha? Bakit?" Sabi niya, "Sir, napapaligiran na tayo." Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, "Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media." Sabi ko, "Kaya ba natin kahit sandali para wag naman nakakaya?" Sabi niya, "Sir, kaya ba ng mga 10 minutes?" Sabi ko, "Palagay ko mga 15. Sabi niya, "Sige ho." So, dumikit sila doon sa bintana, nag-uusap sila, sumisilip, tas bumalik. So, okay. Nagkaroon ng press con, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin, 3 doon sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Nagla-radyo. May mga lalaki na may hawak na radyo na nagko-communicate doon sa labas. Delikado. Doon sa kabilang kalye, may mga nagra-radyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, yun nga, naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. Ito ang pinakamatindi dahil pinasok yung opisina nila. Pero hindi alam ng pumasok na may maraming CCTV doon. So alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan, naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung corruption mismo. Di ba yung resources na to kung ini-intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Chinek nila kung totoo, CCTV, ng mga pinagbigyan ng pera. Di mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang pinaimbestigahan tuloy yung mga witness sana na dapat sana ito sana ang magiging solusyon at ma-resolve itong kaso ng flood control. Ito ang ini-spy nila at ang delikado pa dito kung ano mga pinaplano nila. Kaya siguro nawala si Gutesa. Halak ka. Nangyari kung sino nagsasalita, yun ang kinakasuhan. Yun na nga. Kung Mike, sino yung na-ID nyo ba kung sino yung mga sumusunod? Ito ba MMDA, sundalo? Kasi kanina may nabanggit kayo, sundalo, pulis. Meron na kami coach na more or less. May alam na namin kung sino. Pero ang maganda, yung mismong pumasok sa opisina namin, hindi niya alam may CCTV sa loob. So may ebidensya kami tungkol dyan and pa-file na namin ang kaso. Ayun, ito na naman ang isang bagong pahayag ni Mike Defensor na talagang tumpak na tumpak. Ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan, andyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan lang.
Ilan lang ang kampi natin? Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Ping Lacson, 67 ang mga kongresista contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspinde, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Vizcaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspinde, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Yun nga, grabe. Saan pa tayo lalapit dito mga kababayan? Parang ang hirap masolusyonan itong flood control na to dahil organized na organized. Ito, tingnan natin itong sinasabi ni Leandro Leviste. 'Di ba? Makikita natin yung takot sa kanya mukha. Tingnan nyo. Doon ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Tingnan Pero mo. kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files.